Hi mga Lodi Cakes! For today's video, mayroon akong gustong i-share sa inyo at malaking tulong to lalo na sa mga parents dyan. Malapit na mag-back to school, kaya naman ito ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-create ng name tag in just seconds lang. Dito, hindi na kailangan pag gumugol ng napakaraming oras para sa pag-edit ng name tag o kaya naman gumastos para magpagawa ng mga name tag para sa mga anak nyo, para sa pagbabalik nila sa eskwela na magagamit nila. Kasi kayo mismo mga Lodi Cakes, kayang-kayo na itong gawin. So, ang gagawin nyo lang una, pumunta lang kayo sa Google Chrome, and then dito sa address bar, ilalagay nyo lang dito, Google Gemini. Tapos, ito yung makikita ninyo, pipindutin nyo itong Google Gemini. And then dito kailangan nyo mag-login dito ng Google account nyo. So once na makapag-login na kayo ng Google account nyo, dito sa baba mababasa nyo itong Ask Gemini. And then dito pwede kayo mag-create ng mga sarili nyong prompts para makapag-create kayo ng mga name tag. I-describe nyo lang dito yung design na gusto ninyo. Pero para hindi na kayo mahirapan, may mga ginawa na po akong mga prompts, napakadami nun. Ipopost ko siya sa FB page ko, tapos ilalagay ko rin doon yung mga prompts na ginamit ko para po magaya ninyo, ika-copy paste nyo na lang. And then i-edit nyo na lang yon. So for example, dito sa prompt ko, kinopy paste nyo na. Makikita nyo dyan, may pangalan dyan, basahin nyo yung prompt ko. Kailangan nyo i-edit or i-delete yan kasi kapag di nyo dinelete, kung ano yung nakapangalan dyan, yan yung ma-generate. Kaya burahin nyo muna, saka nyo ilagay dito yung pangalan ng bata. Yan, lagay nyo yung name ng anak nyo or pamangkin nyo or kung ano yung pangalan ng bata na gagawa nyo ng nameplate. Tapos, kapag nalagay nyo na yung pangalan dyan, dito sa baba, may nakalagay din sa akin sa prompt ko na grade 4 Sapphire. So, ilagay nyo dyan kung ano yung gusto nyo pong nakasulat sa ibaba ng pangalan ng bata. So, kung gusto nyo lagyan ng grade din nyo or ng section, ilagay nyo dyan yung grade ng bata. For example, grade 1. Yan, lagay nyo dyan grade 1. And then, kung ano yung section ng bata, ilagay nyo rin dyan. Tapos, kung gusto nyo pa mag-add, kunyari, gusto nyo i-add dito yung pangalan ng teacher or pangalan ng school ng bata, idagdag nyo dito. I-type nyo lang dito yung pangalan ng teacher or yung pangalan ng school ng bata. Tapos, mababasa nyo dito may character, nakalagay sa akin Hello Kitty, tapos may mga style dyan. Kung gusto nyo rin po yung ganong prompt na Hello Kitty po yung character, pwede nyo pong gamitin yung prompt na to. Pero napakarami pong prompts na ginawa ko na pwede nyo panggayahan. Tapos once na okay na na-edit nyo na lahat ng mga prompts ko dyan, yung gusto nyo pong idagdag or palitan, pinutin nyo to para ma-generate. Tapos ito po yung design ng name tag na kalalabasan dun sa design sa prompt ko. Basta marami ako mga prompts na ginawa na mga maraming cartoon character na pang boy at saka pang girl na pwedeng magamit ng mga anak ninyo. Basta ipopost ko siya sa FB page ko. Kung nanonood po kayo sa YouTube, ilalagay ko po yung link sa ibaba para mapunta po kayo sa FB page ko at makita nyo yung post na ginawa ko sa name tag. Tapos i-click nyo po per photo, nandoon na po yung prompt, doon ko ilalagay lahat ng mga name tags na prompt na ginawa ko. Tapos kung ayaw naman ng mga AI, gusto nyo po gumawa ng sarili nyo, yung talagang kayo ang mag-edit, i-download nyo tong apps na to, itong Canva. Pumunta lang kayo sa Play Store or sa App Store, tapos i-search nyo yung Canva. Ito yung itsura ng application. Ito yung kailangan nyong i-download. So, ito para sa mga ayaw ng AI, kayo yung mismo mag-edit. So, once na makapag-download kayo ng Canva, magla-login lang kayo dito ng Google account ninyo. And then, kapag nakapag-login na kayo ng Google account nyo, pwede na kayo makagamit dito sa Canva. So, free lang to mga Lodi Cakes ha. May bayad lang to kapag gusto mo ng pro version. So, kailangan mo mag-subscribe sa kanila. Pero yung tuturo ko sa inyo, yung free version lang para wala tayong babayaran. So, dito sa baba, pumunta ka sa templates and then dito sa search templates, i-type mo lang dito name tag for kids. Tapos marami ditong lalabas ng mga name tag templates na pwede nyo pong gayahin. Basta huwag kayo pipili dito na may mga crown watermark katulad nito. So, may bayad dyan pag yan yung pinili ninyo. Kaya pipiliin nyo dyan yung mga walang crown watermark. So, for example, ito yung napili nyo. Meron na kayo na piling design. Pinutin nyo lang yung napili nyong templates design. Tapos, yung design na napili nyo mga Lodi Cakes, pwede nyo pong i-edit lahat dito. For example, ito nga sa name. Pinutin nyo muna yung name, tas sa baba makikita nyo may edit. Tapos pag na-highlight na yung name and then pinindot nyo yung edit, pwede nyo na pong i-edit yung pangalan dito. I-type nyo na po dito yung pangalan ng bata. Tapos, pwede nyo pong palitan yung font style niya na, pati font size, font color, kayong bahala.
So, for example, sa font size, ayan, pwede mong i-adjust, liitan or lakihan. Kayong bahala. Ilagay na dito yung full name ng bata, pero sa akin, gagawin ko na lang nickname ng bata sa taas, tapos full name sa baba. So, ayan, meron ng nickname sa taas, and then, sa baba ng nickname, dyan ko ilalagay yung full name. So, para makapag-add text kayo, dito sa baba may text, pipindutin nyo yan. And then, dito sa default text styles, dyan kayo pumili. Pinili ko dito yung add a subheading. Yan. Tapos dito, itype mo na yung full name ng bata. Tapos pagka-type mo ng full name niya, kayo na bahalang mag-edit pa. Kung gusto niyo pong lakihan pa, or liitan, or ibahin yung kulay. May mga font size, font color, dyan sa baba. Dyan nyo po yan i-edit. Tapos, magdadagdag ako ng grade and section niya. Kaya, pindutin natin itong text sa baba para makapag-add text pa tayo. And then, pinili ko ulit dito yung add a subheading. And then, yan, itype mo na dito yung grade and section ng bata. Tapos, pag na-type mo na yung grade and section, pinutin nyo yun para ma-highlight. Para pwede nyo siyang magalaw or mapwesto kung saan nyo siya gusto ipwesto. Basta kung ano man yung gusto nyo ditong i-edit or galawin, kailangan nyo muna siyang pindutin para ma-highlight, para pwede nyo po siyang ma-edit. So, itong grade 1 gumamela, pindutin ninyo. Kung gusto nyo ibahin yung kulay, pindutin nyo itong color sa baba. Tapos, pili ka na ng text color na gusto nyo dyan. So, ayan, nakita nyo, nag-iba na yung color text. Tapos, pwede nyo ibahin. Kung gusto nyo po ng ibang font style, yan, pili kayo dyan, dito sa font. Nandyan po yung mga iba't ibang klase ng font style. Basta kung ano man yung mga gusto nyong i-edit ha, kailangan nyo muna yun pindutin. Saka nyo siya pwedeng magalaw or mapalitan ng kulay, ng font size, font style. Pati yung mga nakikita yung design dito ha, yung mga dinosaur, tapos yung mga plants, pwede nyo rin po yan i-delete ha kung ayaw ng maraming design. So kung ayaw nyo to, for example, ito ayaw nyo nito, pipindutin nyo lang muna siya. Tapos lalabas tong trash icon, pipindutin mo para ma-delete. Yan, o diba, na-delete na. Tapos gano'n ulit, kunyari itong puno, ayaw mo ng design na to, pindutin nyo yung puno. Tapos pag na-highlight siya, lalabas uli yung trash icon, pindutin nyo para ma-delete. So, ganun lang yung gagawin yung mga Lottie Cakes. Tapos, kung gusto nyong i-move, kunyari, itong dinosaur nito sa baba, itong kulay green na dinosaur, gusto nyong itaas, pipindutin nyo muna siya. Tapos, pag na-highlight siya, pwede nyo na siyang magalaw at i-move kung saan nyo gusto nyo siyang ilagay. Yan, ganyan. Tapos, pag okay na sa inyo yung inedit ninyo, para ma-save, may save icon sa taas, pindutin nyo yan, and then download ulit. Tapos, hintayin nyo lang, preparing your design, and then automatic yan, masasave na po yan sa gallery ninyo. So, check nyo na po sa gallery or sa photos, check natin, at ito na po siya, o diba? Tapos, kung gusto mo na ikaw mismo yung gagawa ng design, yung wala kang gagayahin, ganito yung gawin mo. Dito sa baba, pumunta ka sa create, and then dito sa width and height, ito yung ilagay mo sa width, 6, and then sa height, 3. Tapos sa units, ang piliin nyo dito yung inches. Yan. Tapos ito yung kalalabasan yan. Ito na yung size or yung magiging layout natin. And then dito sa baba, pumunta ka sa elements, pipinutin mo tong elements para mag-add ka ng mga design dito sa gagawin mong name tag. So punta ka sa elements, and then dito sa describe your ideal element, pili ka lang mga design mo. For example, gusto mo ng safari na background, i-type mo dyan, safari background. And then, dito sa baba, ayan, may kita nyo dyan, may mga safari background dito na pwede nyong gamitin na kayo mismo magde-design doon sa name tag ng inyong anak. So, for example, ito yung napili nyo, i-resize nyo lang at kayo bahalang mag-position kung saan nyo ilalagay yung mga design na mapipili ninyo. So, ito na lang yung napili kong background. Buburahin ko na to. Yan. I-zoom natin. Tapos, ito burahin ko rin. Ito na yung magiging background ng name tag. Madali lang naman mag-edit dito. Basta kung ano man yung mga gusto nyong design, sa elements lang kayo pupunta. Tapos pa mag-add text kayo, pipindutin lang yung text. Kaya ipa-fast forward ko na ito mga Lottie Cakes ha. Hindi ko na i-explain kasi kayang-kaya nyo na yan. Kwentuhan na lang tayo kasi nakakabilib lang talaga sa generation ngayon, 'di ba?
Kasi ngayon, sobrang dali na lang gumawa ng mga ganitong name tag, samantalang naaalala ko, lalo na sa mga batang 90s dyan, 'di ba? Kapag gagawa tayo ng mga name tag. Ako sa pagkakaalala ko, ang ginagawang name tag sa akin ng mama ko, ano lang yon, yung folder, tapos gugupitin niya, and then lalagyan na dun yung pangalan ko. Susulatan na niya ng pentel pen, or minsan naman kapag walang pambili ng folder, alam niyo yung mga karton ng katol, yun, gugupitin niya yun. Tapos babalutan niya ng bond paper. Sa kanya lalagyan niya ng pangalan ko. Minsan nga nakakailang gawa pa siya kasi nga kapag pangit yung pagkakasulat niya, pentel yung gamit niya, kaya uulitin ulit. Kaya ang gagawin niya, susulatan muna niya ng lapis. Tapos pag maganda na yung sulat, sa kanya ipapatong yung pentel pen. So yun yung mga naaalala ko. Kayo rin ba mga lolly cakes? Paano kayo ginagawa ng name tag ng mga parents nyo dati? Share nyo naman sa comment section. Napakaswerte talaga ng mga generation ngayon, di ba? Tingnan nyo naman yung mga name tag pa lang, ang gaganda na. May mga design na, may mga cartoon character, tapos ipiprint na lang and then ilalaminate. Samantalang sa atin dati, di ba? Tignan nyo yung mga nameplate natin dati. Naaalala ko talaga, karton lang minsan, tas may pangalan ko na, tas pardible pa yung pangkabit. Kayo din ba ganun mga lolly cakes? Ayan, tapos na pala yung ine-edit ko. O, diba? Simpleng-simple lang. Nakagawa na agad ng magandang nameplate. May mga design pa. At sarili nyong design yan, mga lolly cakes. So, ganyan na yung gagawin ninyo kung ayaw nyo po ng AI na gawa. Kayo mismo yung gagawa, own design ninyo. Dito kayo sa Canva gumawa. So, yun lang mga lolly cakes. Thank you for watching.